Yeah, check. So ngayon naman po ay akin pong kukwentahin, babalansehin kung talaga bang kumita kami sa melon at totoo yung aking projection base doon sa aking sinabi sa farmer na dodoble o kaya triple pa kumpara doon sa kikitain niya sa palay. So yung naitanim po ay kabuuang 1,330 na buto. So yung sukat po dito ng plot, no, yung isang kama o isang kahon magkabilaan po yung plat kasi nga pasalubong po yung pagtatanim dito. Okay, nasa 2.5 meters po yung lapad. Tapos yung kanal naman ay kalahating metro. At yung planting distance ko po dito between plants ay 60 cm. So meron pong mortality po na 3.98%. So equivalent po ng 53 pieces na puno. So, meron po natira na total net plant population na 1,277. Yung average fruits per plant o per hill ay tagdadalawa. Meron po kasi nga mga puno na mayroong 3, 4, meron pa nga 5. Meron din po nga tig-isa lang, no? Kasi sa pagpabunga ko kasi, tinitingnan ko yung condition ng tanim. Kung kakayanin niya na magdala ng 2 bunga o 3. Kung sa tingin ko talagang mahina yung tanim, tag-isa lang yung bunga na pinapatuloy ko sa bawat puno. Importante makabuo siya ng good size, good quality na bunga. Kaya kung kukwentahin na natin, meron pong 2,554 fruits total na ma-harvest sa buong area. Tapos binawasan ko ito ng mga damage, no, yung mga nabulok, mga rejects, tapos yung mga pa-pre-test ko, no, sa mga farmers. Kasi nagsasample ako sa kanila, pinapatikin ko sa kanila. Nasa ganun maintindihan nila at malaman nila na may potential yung lugar nila pagdating ho sa melon. So maganda yung quality, matamis yung lasa. Kaya po sila ay humanga kasi sa tagal-tagal ho nilang nagtatanim ng palay, first time ho nilang maka-experience o makakita ng actual na melon, no, na tinanim doon sa kanilang lugar at nakita ko nila na naging maganda, naging successful. So yung mga na-damage ho dito, yung mga na-reject ay estimated po 25% na may kabuwang 638 pieces o na mga bunga. Napakarami, no? Napakasayang. So malaking pera pa sana to. Yun na nga, dahil po sa epekto nung nagkaroon nga ng problema umapaw yung tubig. So iyon po yung babantayan ng talaga pag tayo ay nagtanim sa rice fields, lalo pag de-irrigated yung area. So kailangan na ho nating laliman po yung kanal, and din lagyan ho natin ng drainage canal sa bawat corner, no, ng taniman. So, at itaas natin yung plat para hindi po maabot ng tubig. So meron pong natira na kabuuang 1,916 fruits na mga good quality. Ito na yung mga marketable quality ng mga bunga. Sa bawat bunga, nag-average po yung timbang fruit weight ng 1.4 kilos. Kasi merong 1.2, merong 1.6, merong higit 1 kilo lang, konti. Ang importante sa melon ho, pasok po sa 1 kilo hanggang 2 kilo. In between po. Pag bumaba po kasi sa 1 kilo, reject na po yan. Pag sumobra naman ng 2 kilo, reject na rin po yan. So, tatamtaman lang. Kaya 1.4, 1.5 yan. So, yung total yield, no, lahat-lahat na ay nasa 2,682 kilos lahat. So, yung farm gate price na namin pong napagkasunduan nung umpisa pa lang doon sa buyer is 35 pesos. Kung babatayan ho natin yung presyuhan ng melon sa Pampanga na kilala bilang melon production capital ng bansa, ay naglalaro lamang yung presyo ng 20 to 25 pesos per kilo. At minsan pa nga below 20 pesos pa yung presyuhan, pero kumikita pa rin sila niyan. Kaya yung 35 pesos per kilo na aming napagkasunduan sa kilala kong buyer, ay kontento na ako doon, no? Kaya kung i-multiply ho natin sa total yield na 2,682 kilos, ay pumatak po na 93,870 pesos yung gross income.
So, hindi lang po doble, no? Kundi triple pa. Kung nagkataon hindi nasira yung mga nahuling bunga, which is yun sana ang pangatlong harvest. At yung kabuuang nagastos ko dito ay 25,515 kasi sa aking na-record. So ito po yung sa seeds, sa labor. So medyo mas konti lang yung nagastos namin sa labor kasi hands-on po ako dito. Ano po? So dahil maliit lang po yung area. So 1,500 square meter, napaka liit. Organic fertilizer, yun na nga, Carabao manure, no? Marami sa area. Tapos meron din carbonized rice yung ginamit ko naming pantabon doon sa buto naming tinanim. And then sa synthetic fertilizer, merong complete fertilizer, triple 14, tapos calcium nitrate at saka ammophos. Then sa foliar fertilizer, so isa lang po yung ginamit ko dito, yung pang flowering, pang fruiting na foliar. Kasi nga nakikita ko naman sa performance ng maliit pa yung tanim na maganda naman. Kaya hindi na ako nag-apply pa ng pang vegetative na foliar. And then insecticide, fungicide, yan. Then yung gastos din sa pag-harvest, no? Paghakot kasi nga, di ba? Hinakot pa mula doon sa taniman hanggang sa highway. So obligado kaming mag-hire ng mga tauhan na tumulong sa amin sa paghakot. So bali meron po kaming net profit na 68,355 pesos. At sa loob lamang po yan ng 2 buwan. So malayo po doon sa palay na 4 buwan yung lifespan o maturity. So ito po yung patunay po na malaki ang kikitain natin sa melon. At sabi ko nga, doble, triple pa ho ang ating kikitain. Actually, pag hindi pa na sira yung no? Kung wala lang talagang problema dun sa melon, baka times 4, no? Yung kikitain hanggang times 5 pa. Kung sa tingin nyo po unhealthy na ang yung pagtatanim ng palay sa inyong lugar, sa inyong lupa, at lalo na yung presyuhan, ano po, hindi na nga maganda yung anihan, hindi pa maganda yung presyuhan, talagang wala ho tayong mapapala, no? Hindi naman po ito diretsahan na lahat, halimbawa meron kayong 2 hektaryang palayan, diretsahan nyo ng itanim agad na 2 hektarya, hindi. Tulad dito, yung demo ko po sa rice farmer, kumuha lang po ng maliit na portion dun sa lupa. Yung lupa niya kasi dito is 1.5 hektarya. So ang hiniram ko lang sa kanya 1,500 square meters lang. Biruin mo yon, 1,500 square meters. Pero yun po ang kinita namin. Ang lugar na ito ay sa Ormoc City, probinsya ng Leyte. Kaya sa mga taga Eastern Visayas, alam nyo na ngayon na napaka-potensyal ang lugar nyo sa melon. At napakaganda pati ang presyuhan, no? Maganda ang bintahan. Ang supplier po ng melon at maging pakwan sa Leyte at Samar ay galing pa po ng Cebu. Pero di po sa Cebu mismo ang source talaga. Ang origin nito ay from Mindanao area, sa Cagayan, sa Davao, at sa Surigao. At sa Western Visayas rin, sa Iloilo. So, binyahe, binagsak sa Cebu yung mga produce kasi Cebu ang gateway. At ang may malaking market ko sa Visayas. Tapos yung mga sobra ay dinidistribute ng mga middleman yan sa mga neighboring provinces tulad sa Bohol at itong Leyte, no, at sa Samar. Habang napapalayo ang napagdadalhan ng mga bunga na ito ay tumataas ang presyo dahil patong-patong yung mga middleman dyan. Kaya mahal na masyado pagdating sa isang lugar, no? Malayong lugar. Pero yung quality ng bunga ay hindi na maganda. Maliit na, di na maganda ang hitsura, pero mahal ang presyo. Ibig sabihin lang na may magandang market ng melon sa Eastern Visayas. Ang problema lang talaga ay yung supply. May nagtatanim na pakwan na sinisingit nila ang melon, no? Dito sa Leyte. So yung kilalang producer nito ay sa bayan po ng Abuyog, Leyte. Isang beses lang rin kung magtanim sila sa isang taon. Tuwing tag-araw, at ang nagtatanim ay mga rice farmers rin. Ang pagkakalam kasi ng mga farmers sa lugar ay sa tag-araw lang nabubuhay ang pakwan at melon. Kaya di sila nagtatanim sa panahon ng tag-ulan ng mga crops na ito.
Kaya yung mga buyers na nakausap ko ay talagang uhaw sa supply ng mga prutas na ito. Lalo na sa buwan ng December kasi walang nagtatanim ng mga local farmers. Kaya yung supply niya ay nakukuha niya ay galing pa ng Cebu. Pag gusto nating mag-harvest kasi ng December, dapat October ay makapagtanim na. At sa Visayas basta bare months ay talagang maulan. Kaya lalong walang nagtatanim ng mga halaman na ito. Kaya pag Pasko at New Year, sobrang mahal ang mga prutas, no, sa Leyte. Ang point ko po dito na napakaganda ang market sa lugar ng melon. Mataas ang demand. Buyers na mismo ang nagsasabi na kulang ho talaga yung supply nila. At naghahanap po sila ng may magsusupply sa kanila. Sa Borongan City nga, no, sa Eastern Samar, ilaw pa nga yung bunga, no. Para sa akin, reject talaga eh. Hindi na mabenta, pero doon nabibenta pa ho nila 70 per kilo. Kakagulat. Grabe kung taga doon lang ako ay di sila magsisisi sa quality ng melon ko. At syempre, mas mahal. Kaya nga ako ay nagkaroon ng interest na magdemo ng melon at tinuruan ko ang isang rice farmer na ito. Siya ay taga barangay Macabog, no, ng Ormoc City. So yung purpose nga ay para ma-encourage rin yung mga kasama niya mga farmers sa lugar, mga rice farmers, na magtanim rin ng melon o para magkuha nila yung idea kung paano itanim ang melon. Kaya nakita rin nila, no, paano tumubo, paano lumaki yung mga tanim at nakita nila na mayroon pong market. Tulad ng sinabi ko sa part 1 na hindi ko inikayat mga rice farmers na mag-shift o lumipat sa ibang crops. Kundi optional o additional po ito. Na nakita naman nila na maganda yung kinalabasan. Maraming rice areas na nababakanti lang pagkatapos ng anihan. At damo na lang ang nakinabang, kaya bakit hindi na lang natin tataniman ng ibang crops. At halimbawa nga dito ay melon, no? Sa loob lang ng 2 buwan ay makapag-harvest na. At lalo na kung mayroong upland areas, ako sa Leyte marami yan, magandang taniman sa tag-ulan dahil hindi bahain. Napakagandang taniman ng melon o pakwan o kaya mga gulay. So hindi naman kailangan na malaki ang area, hektarya agad, no? Kagandahan sa melon, kahit maliit lang na area ay malaki na rin ang kikitain. Kaya tulad nga ho dito sa akin pong demo, no, pagtatanim ng melon sa lupa ng rice farmer na aking pong partner dito. Napakaliit lang, 1,500 square meters lang. Pero hindi siya nag-expect na ganun po kalaki yung kikitain ho namin. Kung ang itatanong nyo ay market, siyempre yan lang laging pangunahing katanungan, concern. Saan yung market, sino yung buyer. So hanapan nyo pa ng paraan. Hanapin nyo ko sila. Mag-market survey po kayo. Tiyak may makikilala ko kayong buyer dyan. Bakit ako? Hindi naman ako taga Leyte. Hindi ako taga Ormoc City. Pero may nahanap, may nakilala akong buyer. At kung gusto nyong magtiyaga na kayo mismo ang magbenta, maglagay ng stall, ng pwesto dyan sa tabi ng highway, ay sigurado makakabenta kayo. Marami na po ako nakilalang mga farmers, no, hindi kalakihan yung area nila, kaya ginusto nila na sila na lang mismo ang magbenta direct sa mga mamimili, sa mga consumer, sa mga customer. Kasi nga dodoble pa yung kikitain nila, kasi kung ibigay ho nila sa mga buyer, mga middleman, so magkano lang yung kuha, yun lang yung kikitain nila. Pero kung sila na mismo magbenta, may benta ko nila ng retail price instead of wholesale price. So mas malaki yung maibalik nilang kita. By the way, ang ginamit kong variety dito ay itong Sweetie Girl na F1, no, hybrid from Nonyo Seed Philippines. Yun.